ng bayan ang puong mahal, ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng ating pagsasyam sa mahal na poong Nazareno. Napakalalim po ng debosyon ni Santo Padre Pio sa Panginoong Jesus na nagpasa ng krus, at nakaka-identify tayo sa ganyang karanasan, lalo na ngayong mga panahon na ito. Una, atin pong ipinagpapasalamat at ipinagdadasal ang pagkakataong ito na tayo ay nakikiisa sa paghahanda para sa kapistahang ito, kasabay ng ating pagdarasal, lalo na doon sa mga nagpapasa ng krus, bunga ng COVID-19, bunga ng pandemya. At hihilingin natin sa Panginoon na nawa ang mga katulad nila ay makatagpo ng kapahingahan sa ating Panginoon. Espesyal ang ating pagdadasal sa lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito, lalo na po doon sa mga nag-sponsor ng ating banal na misa. Gathering all our prayers and intention in today's celebration, simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan sa pagtatapos na ito ng taong 2020. Lalo na sa maraming beses na tumanggi tayo na makiisa at makihati sa krus ng ating Panginoong Jesus. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
Pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus-Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi na tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingan
nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan, nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Siya'y ibinigay ang kautusan sa magitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa magitan ni Jesucristo.
kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar mula po dito sa iba't ibang parte, no, ng ating bansa. Ang iba, I'm sure, ay nanggaling pa sa malalayong probinsya para lang makapag-join ng Holy Eucharist or celebration of the Holy Eucharist ngayong umagang ito dito sa Pambansang Dambana, kahit medyo may kaunting kasungitan ng panahon. Wini-welcome po ko po kayong lahat dito po sa Pambansang Dambana. Ngayon po ay huling araw ng 2020. And I'm sure marami tayong babalikan sa 2020. Ang una na diyan ay sa pagpasok ng 2020 ay yung pagputok ng Bulkang Taal. Kung kayo po ay taga rito sa Batangas, sinalubong po ang probinsya ng Batangas ng isang kalamidad. At pagkatapos po niyan, akala natin ay tapos na. Pagputok ng Bulkang Taal, sumunod naman po ay pumutok naman ang pandemya. Na hanggang ngayon ay ating ramdam. At nagbabanta pa na magkaroon ng panibagong variant. Akala natin ang pandemya ay 3 buwan lang o 4 na buwan lang. Pero mukhang sana ngay huwag, ipagdasal natin na huwag, pero mukhang tama yung prediction ng mga scientists na aabutin ng 2 taon bago tayo maka-recover dito sa pandemya na ito. Akala natin ang pandemya ay medyo mag-iiba na pagdating ng buwan ng Agosto. Pero ramdam natin yung hagupit nito, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho. Matapos itong ganitong pagsubok, o hindi pa natatapos ang ganitong pagsubok, tayo naman ay sunod-sunod ang bagyo na dumaan. Si Ulysses, at si Rolly, at ilan pang kalamidad o bagyo na tumama sa iba't ibang parte ng ating bansa. Merong sa parting Northern Luzon, meron naman ding tumama dito sa Southern Tagalog. At itong mga ito, pag tiningnan natin, ay parang malungkot na karanasan ng 2020. Sinalubong natin ang dekada 2020 ng medyo, o pasimula ng dekada na medyo hindi ganun kagandahan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dapat pa rin po tayong magpasalamat. Huwag sana nang matanim sa ating isip at puso ang tampo sa Diyos o ang galit sa buhay o ang hinanakit sa buhay dahil sa nangyari o dahil sa siguro'y kasama tayo sa naapektuhan. Sana mas manaig sa atin sa pagtatapos ng taon, ang una, pasasalamat. Saan tayo nagpapasalamat? Nagpapasalamat tayo kahimat ganito ang nangyari sa ating sitwasyon o kahit ganito ang nangyari sa taong 2020, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng buhay. Salamat inabot pa natin o aabutin pa natin ang year 2021. Salamat kahimat may banta ng pandemya, nanatili tayong malusog at hindi tayo apektado o hindi tayo compromised o yung health compromised o ang ating kalusugan ay hindi na compromise dahil sa pandemya. Nalampasan natin yung
Sabi nga the most critical part of addressing this pandemic. At salamat doon. Salamat din sa mga taong, o dapat din nating pasalamatan sa mga taong nakasalamuha at nakasama natin at sumuporta sa atin, naniwala sa atin, nagtiwala sa atin sa buong taon. Mga bagay na minsan na-overlook natin. Pasalamatan din natin ang ating pamilya na naging strength at lakas natin sa oras na tayo ay dumadaan ng pagsubok. Salamat sa kanilang pagmamahal at pangunawa at salamat sa kanilang pagpapatawad sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali, nanghihina. Sabi nga'y tao lamang may kahinaan. At lalo tigit, salamat sa Diyos sa pananampalataya na patuloy na ipinagkakaloob sa atin, na siyang naging lakas natin or strength natin at hinugutan natin ng pag-asa sa gitna ng ganitong sitwasyon. Alam natin na napakalaki ang nagagawa ng pananampalataya sa kalusugang pang-isip at pangdamdamin. At alam natin na basta malusog ang ating kaisipan, malusog ang ating kaluluwa, malakas ang ating pangangatawan. At salamat diyan. Salamat sa maliliit at malalaking biyayang mula sa Diyos. Sapagkat ito ay galing lahat sa Kanya. Sabi nga sa mabuting balita, everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Salamat sa lahat ng biyayang tinanggap natin mula sa Panginoon. Hindi man tayo pinalad na maging ganong kaganda ang taong 2020, alam naman natin, nakasama natin ang Panginoon at patuloy tayong binibiyayaan, maliit man o malaki ang biyaya nating matatanggap o natatanggap. At yan ang ating taus-pusong pinasasalamatan. Salamat din sa regalo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na nagkatawang tao upang tayo'y iligtas. Hindi siya nanatiling bata, hindi siya nanatiling musmos, lumaki, lumago, upang tupdin ang misyon mula sa Diyos Ama. At yan ay ang tayo ay iligtas. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagpapasan ng krus, hanggang sa mag-alay ng buhay para sa atin. Salamat sa biyayang yan. Mas malaki at mas higit ang biyayang yan na tinanggap natin kaysa sa pandemya, na siyang nagdala sa atin sa kaligtasan upang tanggapin din natin ang panibagong buhay, ang biyayang puspos na mula sa Diyos. At dyan tayo nagpapasalamat o higit na nagpapasalamat. Sa pagtatapos ng taong 2020, sana balutin tayo ng pagmamahal at pasasalamat sa Diyos, kahimat malaking challenge ang ating pinagdaanan, at harapin ang 2021 ng puno ng pag-asa. Saan tayo huhugot ng pag-aasang inaasahan natin sa 2021? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus na isinilang sa gitna natin. Siya lang ang huhugutan natin ng lakas at pag-asa sa ganitong mga panahon. Siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman upang maipagpatuloy natin ang bukas o ang hinaharap ng may pasasalamat at ng may magandang
pagtingin. Huwag sana tayong talunin ng mga challenges na kakaharapin natin sa 2021. Huwag sana tayong manghina, bunga ng mga sunod-sunod na dagok na dala ng taong 2020. Bagkus, sana'y ito'y maging lakas natin upang harapin ang 2021 ng puno ng pag-asa, ng puno ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Napakaganda po ng habilin ni Pope John Paul II o ng pumanaw at ngayon ay santo ng Pope John Paul II. Ang sabi niya, sa pagharap sa bagong milenyo, sa kanyang panulat na Tertio Millennio Enyunte, ang sabi niya, let us recall the past with gratitude. Live the present with enthusiasm. And look forward to the future with hope and confidence. Yan pong mga salitang iyan ni Pope John Paul II ang sana'y maging gabay natin sa pagtatapos ng taong 2020 at pagharap natin sa taong 2021. Higit sa mga firecrackers na ating gagawin o ating papuputukin sa pagsalubong ng 2021, bagamat ipinagbabawal naman ata, sana'y manaig sa atin ang galak at pag-asa sa bagong taong ating haharapin habang tayo'y nagpapasalamat sa taong 2020. Kahimat napakalalim o napakabigat ng ating pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan. Walang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magpasalamat sapagkat lahat ng meron tayo ngayon ay biyaya na galing mula sa Diyos na dapat nating pasalamatan. Nawa, sa pagtatapos ng 2020, ang ating dasal ay matapos na rin ang ating pagsubok sa pandemyang ito upang masigit nating mapalalim ang ating pananampalataya at pag-asa sa taong 2021 na haharapin natin nang may panibagong pag-asa, panibagong saya, at malalim na pananampalataya. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakilagay na lamang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo magmula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo'y ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahirian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah,
luwalhatiin ang Diyos. Araw tatakbo, ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwang. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Lang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo, ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwang. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang Amen. pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang mga tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon para sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakinabang.
Panginoong Jesus, ako ay naniniwalang ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento, iniibig kita ng higit sa lahat, at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming mga kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang halagang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik na hilingin ang mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa aming kaparwa ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at pagkasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Matapos po ang pangsangguni ng mga pinuno ng barangay ng Santo Tomas, nadadaanan ng Poong Nazareno at sa City Government of Santo Tomas at concerned agencies noong ika-25 ng Disyembre at ang kanilang pagtanggi na tanggapin ang pagdalaw ng Poong Nazareno sa ika-2 ng Enero 2021 sa Padre Pio National Shrine dahil sa banta ng pandemya. Amin pong ipinagbibigay alam na hindi na matutuloy ang pagdalaw ng Poong Nazareno sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Humihingi po kami ng inyong pangunawa. Gayunpaman, maaari pa rin po kayong lumahok sa Misa Nobena simula ika-31 ng Disyembre tuwing ika-6 at kalahati ng umaga hanggang ika-8 ng Enero. Ang misa konselebrada sa ngalan ng Poong Nazareno ay gaganapin sa ganap na ika-9 ng umaga sa ika-9 ng Enero taong 2021 na pangungunahan ng Lubhang Kagalang-galang Gilbert A. Garcera, D.D. Arsobispo ng Lipa. Dalangin po namin sa Poong Nazareno at kay Santo Padre Pio na patuloy tayong iadya at gamutin sa anumang takot at pangamba natin sa buhay, bunga ng pandemya. Ang Diyos ang palagi nating sandigan sa anumang laban sa buhay. Ang atin pong misa sa salubong sa bagong taon, mamaya po ay gaganapin sa ika-8 ng gabi. Ang atin pong misa sa bagong taon, January 1, ay ang mga sumusunod: 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m., at 6:15 p.m. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles. Upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Ang mga kasangkapan sa panalangin ay mabebendisyonan sa pamamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Itaas po ninyo ang inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon
Sa mga kasangkapang ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan.